Humihingi ng tinatawag na public apology ang grupong Ladlad mula kay 1999 Miss Universe first runner-up Miriam Kiambao. Kasunod yan ang umano'y nakakasakit na pahayag ni Miriam sa isang social networking site tungkol sa homosexuality. Nakatutok si Teresa Andrada. Umaani ngayon ang batikos ang beauty queen at host na si Miriam Kiambao. Kasunod ito ng kanyang pahayag sa kanyang Twitter page kung saan sinabi ni Miriam na ang homosexuality ay hindi kasalanan kundi kasinungalingan mula sa demonyo. Dagdag pa ni Miriam, mahal ng Diyos ang mga bading at nais ng Panginoon na malaman nila ang katotohanan. May ilang sumuporta kay Miriam pero marami ang hindi natuwa sa kanyang tweet. Ang lesbian, gays, bisexual at transgender community o LGBT hindi na itago ang inis sa beauty queen. Si Bems Benedicto, isang transgender male, na insulto raw sa tweet ni Miriam. Masakit, Teresa, dahil ito talaga yung nagpapatunay na hindi pa rin talaga kami tanggap sa pangkalahatan dito sa lipunan. Hindi niya kinikilala yung aming karapatan na i-identify yung aming sarili at yung karapatan namin dun sa aming pansariling kasarian. Anya, ang mga ganitong pahayag daw ay patunay na umiiral pa rin ang diskriminasyon sa lipunan. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag si Miriam, subalit tumanggi siyang magpa-interview. Sa Twitter din, humingi siya ng paumanhin sa LGBT community. Sa anya ay masasakit na katagang binanggit niya. Sisikapin daw niyang maging mas sensitibo. Pero ang grupong Ladlad, nais daw humingi ng public apology mula kay Miriam. Makikita mo talaga na hindi talaga pa rin nagtutugma. Nagsabi na siya humingi ng paumanhin, pero sana hindi pa rin niya ipinipilit yung ayon sa kanya, ayon ang katotohanan. Di ito ang unang beses na nagkaroon ng iringan at debate dahil sa mga kontrobersyal na tweets. Sabi ni Assistant Professor Danilo Araw, patunay raw ito na pagdating sa social networking sites, dapat maging maingat at responsable sa inyong mga ipopost, lalo na sa mga sensitibong issue tulad ng homosexuality. Sa panahon na kailangang maging gender sensitive yung mga tao, lalo na sa kalagayan ng LGBT community, dapat na may pagsasaalang-alang tayo dun sa disposisyon at damdamin ng iba't iba. Bagamat tayo ay may karapatang magpahayag ng sariling opinyon, dapat na pinag-iisipan din natin ng mabuti. Bagamat walang code of ethics ang social media, pwede naman daw gawing guide ang code of ethics for bloggers na inilabas ng Cyber Journalists of the Philippines. Sa bandang huli, laging tandaan sa social networking, celebrity man o hindi, you are what you tweet. Kaya nga ang lagi naming paalala, think before you click. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.